I love you, Philippines! Laban! Laban! There he is. Pistol. I don't even think he's going to make the count from Ronnie. And look like it's over. He doesn't want to fight. We have a winner by knockout, still undefeated, Dave Doberman Apolinario. 107 pala. Matapos masungkit ng tinaguriang Doberman ng Philippine boxing na si Dave Apolinario, ang bakanting WBA Asia South Flyweight title kontra sa kapwa Pinoy na si Charlie Malupage via technical knockout sa round 4. Isang taon nang lumipas ay nabigyan ito ng pagkakataon na mapalaban sa pandaigdigang kampyonato, kung saan ay makakatapat nga nito ang IBO World Super Flyweight Champion, ang pambato ng South Africa na si Gideon Buthelezi, na noong mga panahon na yon ay may record na 23 wins, 5 knockouts at 5 talo. Habang ang ating kababayan na si Dave Apolinario ay may record namang 17 wins, 12 knockouts at 1 undefeated. Sa record ng dalawang fighter, bagamat sabihin na nating undefeated ang ating kababayan at sa power ng suntok ay talaga namang lamang na lamang, alam niyo po ba na itong si Gideon Buthelezi ay isa sa mga most avoided fighter sa Super Flyweight Division noong mga panahon na yon? Sabihin na nga nating hindi gaanong kalakas ang power punch nitong Aprikano, ngunit kung sa puntusan ng labanan at galing sa pag-counter ang pag-uusapan ay tiyak na nakakalamang itong si Gideon. At para nga po sa inyong kaalaman, 4 na Pinoy na ang kanyang nabiktima. Ito ay sina Ronel Pereiras, Julius Alcos, Edrin Dapudong at si Ryan Punteras. Kaya naman sobrang taas ng kumpiyansa nitong si Gideon na madali niya lang malulupig ang Pinoy, dahil maring sinabi nito sa isang interview na confident daw siya na talagang siya ang magwawagi sa laban. Of this title. I'm very confident towards the defense of the fight. I'm definitely sure that my opponent is going to go home empty-handed. Kaya naman sama-sama nating panoorin kung paano nga po winasak ng Pinoy via brutal knockout ang ibinibidang pambato ng South Africa. Relax. Okay lang dyan. Okay dyan. Nice. Oh. Yaw, sa'yo pa kayo, Yasa. Badisa, lato ma. Asan to din? Ayan, dalaw na kaskabiterano na. Unid jab. Oh, nice. Wala lang. Diskarte lang siya. Nagpadala. Busi ka raw na, isa. Buti na lang. Gaplos. Ay, ka daw din. Kahit din yung jab, pintok na. Pintok ang jab. Oh, nice. Di kapot na si mo, di kapot. Bam! Boom! Dugay, mahal, laro lang. Wala lang din. Dalawa lang. Oh. Alam ko yan sakyod. Nice. Nice job. Wala lang. Labira. Taas to. Na, tanawa. Serious. Tanawa ka to. Musalom, di ba? Aper na to. Musalom. Aper na to. Jabisa. Musalom na yun. Hadog si Birang. Oh. Dalawa.
21 wins, 11 knockouts, 12 talo at 1 tabla ang Noy kartada ng ating pag-uusapang Pinoy na bida. Sa unang tingin ay isipin mong walang espesyal sa fighter na ito at aakalain mong isa lamang itong talo ng boksingero dahil sa dami ng talo nito. Yung tipong ginagawang pan-tune-up ng mga papasibol pa lamang na boxer. Subalit datapot magkagayon man, sabihin na nating hindi kagandahan ang record ng fighter na ito. Pero walang boxer ang dapat magkumpiyansa pag siya ang kaharap, sapagkat may kabigatan din ng mga kamao nito. Sa katunayan, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2016, sa binibuild up na 19-0 undefeated prospect noon ng top rank na si Toka Canclari, ay nagawa nitong maka-score ng upset. Ito ay matapos niyang inakot sa unang round ang undefeated prospect. El peleador nacido allí en Monrovia y sobre todo la historia artística que ya mencionamos. Ahora, ahí se protege. Conectar el mismo golpe con el que fue noqueado por Canclari. Sin embargo, vale la pena explicar. At nitong November 23, 2019 ay isa na namang undefeated prospect ang winasak nitong si Jimeno. Ito ay nang makasagupa niya ang Noy 11-0 na si Arnold Alejandro, isang Amerikano, para sa isang 8-round schedule super featherweight bout. Ang sagupang nito ay isa sa mga undercard noon ng rematch ng Wilder vs Ortiz na ginanap sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Sa unang round pa lang ay naka-score na agad ng knockdown itong si Jimeno matapos sumapol ang isang left hook sa mukha nitong Amerikano. Nakatayo pa naman ito at nagawa pang magpatuloy. Matapos makarecover sa pagkaka-knockdown ay nagawa pa nitong madumina ang sumunod na 4 na round. Ngunit pagsapit ng round 5 ay dito na nag-umpisang maging agresibo itong si Jimeno. At sa hindi inaasahan ay biglang nagpakawala itong si Jimeno na isang solid na right hook na tumama sa mukha nitong si Alejandro, dahilan para bumagsak ang Amerikano. I told you! That was pathetic. I don't think he's gonna get up, Felix. It's all over. John Jimeno, one-punch knockout, flatlines Alejandro here at the MGM. As we see my here. goodness. Boom! Ooh, Now that's it, he's out. he's out. Oh man. What a right by Jimeno. We told you he looked Look a little at better this. in the 5th Punk. round. And down he went. What a knockout. He knew. At sa pagkakataong yon ay hindi na nakatayo ang undefeated prospect. At naka-score na naman itong si Jimeno na isang upset sa ikalawang pagkakataon. Panalo ito via knockout sa round 5. Taong 2015 na maganap ang pinakaunang laban sa bansang Amerika ng kababayan nating undefeated prospect na si Mark Magnifico Magsayo upang depensahan ang kanyang IBF Youth Featherweight title sa kapwa undefeated na si Yardley Armenta Cruz o mas kilala sa alias na Yardley Suarez, isang Meksikano. Ang labang ito ay isa sa undercard sa main event fight sa sagupaang Donny Ahas Nietes versus Juan Alejo ng Mexico na pinamagatang Philippines versus the World ng Pinoy Pride 33. Noong mga panahong ito, si Magsayo ay may record na 11 wins, 9 knockouts at walang talo. Samantalang itong si Suarez naman ay may record ding 13 wins, 8 knockouts at wala nga ring talo. Kung inyo nga pong papansinin, ay halos hindi nagkakalayo ang dalawang fighter na ito. Medyo lamang lang nga ng konti ang Meksikano pagdating sa experience. Kaya naman, marami noon na nagsasabi na big test talaga ito para sa Pinoy fighter at hindi ito magiging madaling laban sapagkat may lakas din talaga itong si Suarez. Idagdag mo pa ang tapang nito at angas nito sa ibabaw ng ring. Bago nga maganap ang kanilang bakbakan sa kanilang naturang press conference ay nagpahayag itong si Suarez ng isang matinding statement na siya daw ay nangangako na inanakaut niya nga raw itong si Magsayo sa second round ng kanilang laban na para bang magiging isang napakadaling laban lang ito para sa kanya. Kumbaga nga sa pagkain, ito pa lang si Suarez ay takaw mata na parang kayang-kaya niya sa unang tingin nitong Pinoy fighter. Ngunit ang hindi alam nitong si Suarez, kabaliktaran na mangyayari. Siya pala ang babagsak sa laban, imbis na si Magsayo. At ang matindi pa nito ay nangyari ang nakakahiyang unang pagkatalo nitong undefeated Mexican fighter sa first round. Halos 1 minuto pa nga lang ang nakakalipas sa kanilang laban nang biglang magpaulan nitong si Magsayo ng malamasingan na kombinasyon dahilan sa mabilis din pagbagsak ng Mexicanong fighter. Magsayo, who they say was magnificent in sparring. Kasi minsan makikita mo yung aggressiveness, nervousness. But
left-right combination, wala kay Magsayo. That By and a body. that was the Magsayo. Good combination. That was a very good combination from Magsayo. Very impressed with Magsayo. The way he's thinking, the way he's looking at the opponent. Although we don't know kasi hindi natin alam kasi yung mga Meksikano mabagal. There's no strategy. Pero naka-enjoy lang si Suarez. So, parang hindi siya nasasaktan. But let's But you see. have to be aware kasi malakas dito si Suarez. He's trying to move overhand now. One left hook. Gulat na gulat ang Meksikano sapagkat hindi niya inaasahan na ganito pala kabagsik ang ating pambato pagdating sa laban. Bumangon pa naman itong si Suarez, ngunit sa pangalawang pagbangon nito ay hindi na binigyan ng pagkakataon. Muli nga ay nagbitaw ng malamasyinggan na kombinasyon itong si Magsayo. Dahil dito ay tagumpay si Magsayo na depensa ng kanyang IBF featherweight title, samantalang si Suarez naman ay umuwing luhaan pagbalik sa Mexico. Like a veteran. Exactly. I was very worried out, and that was just an amazing show and display of Magsayo. Watch out. Para sa pangalan nito, Magsayo. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating munting channel.